35 pesos na dagdag sa arawang sahod ng minimum wage workers sa National Capital Region aprobado na. Employers susunod sa utos bagamat aminadong medyo mabigat ang naturang halaga. At dagdag 100 po para at least okay po sa amin, para sa amin. Para sapat na po sa pangangailangan namin sa araw-araw po. Kung mga 20 pesos man lang doon sana kasi yun naman to yung computation in the inflation. Pero sabi ko, maraming computation, maraming factors na kinonsider yung wage board yan na lumabas. So, sundin na lang natin. At yan naman ang inas to objective na pagtataas ng sweldo. Pagkor hinamon ng ilang senador na pangalanan ang ex-cabinet official na umano'y sangkot sa illegal pogo. Dapat pangalanan niya itong taong to, ibigay niya yung nalalaman niya. At mananagot yun dahil kung ex-cabinet member and you're pushing for illegal pogos, ibang usapan yun. Dating Pangulong Rodrigo Duterte iginiit na nakatulong sa gobyerno ang kinita mula sa pogo. Pagtakbo sa Senado sa 2025 midterm elections, itinanggi. Alam mo kasi, maski nung pumayag ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong mga nasurugan, hingi ng tulong, makakatulong. Philippine National Police may tinututukan ng persons of interest sa pagkawala ng beauty pageant contestant sa Pampanga. Sa persons of interest po ma'am, hindi pa po tayo makapagbigay ng additional detalye po pero may mga identified na po tayo ng mga persons of interest po. Senator Sunny Angara, malugod na tinanggap ang appointment bilang bagong Secretary ng Department of Education. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumpiyansa na mapamumunuan ng maayos ang DepEd ng bagong kalihim. Pangamba ng publiko na maaaring magkagyera, pinawi ng Armed Forces of the Philippines. Hindi naman po kailangan magpanik. No? Dahil sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Fingerprint ng isa pang Alice Go hindi nagtugma sa fingerprint ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go ayon sa National Bureau of Investigation. The fingerprint card of this person was again compared. Minatch namin dun sa unang dalawang fingerprint card. Hindi nagmatch. So, eto, hindi ko alam kung sino siya. Kamara na sa huling yugto na ng paghahanda para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Mga pribadong paaralan apektado na rin ng inflation. Dagdag matrikula kailangan umano talaga para makapagpatuloy ng operasyon. Yung ganitong application for tuition fee increase naman, hindi yan basta-basta na ina-apply ng schools. Inaaral nila yan, no? And as much as possible, hanggang sa kaya ng private schools na hindi magtaas, hindi talaga nag-tuition fee increase agad-agad. Armed Forces of the Philippines handang makipag-ugnayan kay Senador Amy Marcos kaugnay sa pahayag nitong tinatarget ng missile ng China ang 25 lugar sa bansa. China, pinagbabayad ng Pilipinas ng 60 million pesos na danyos para sa mga nasirang gamit ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin incident noong June 17. Hiwalay na kompensasyon sa sundalong Pinoy na naputulan ng daliri, sisingilin din sa China. So we are demanding that China pay 60 million pesos for the damage that they caused. Bagong territorial defense plan at iba pang mga hakbang sa West Philippine Sea iprenesenta ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Senator Nancy Binay, pinag-aaralang maghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa DPWH. Thank you, Mr. Chairman. 21.7 billion. Ka na dahil. Regular random drug test sa mga bus driver ng EDSA Carousel, iminungkahi ng Department of Transportation sa Land Transportation Office at LTFRB. Rekomenda na magkaroon o intensify, palawakin pa yung random drug testing ng mga drivers ng mga bus na dumadaan dyan sa busway. Maganda ho yun.
para wala nang nagda-drugs dito sa carousel. Para safe po yung mga pasahero, saka yung transport. Reklamong human trafficking laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sinimulan ng dinggin ng Department of Justice. Certificate of Live Birth ni Mayor Alice Go pinakakansila ng Office of the Solicitor General. Wala naman sa mga respondents na nagpakita, ngunit yung mga abogado nila nagpakita. At binigyan sila ng ating ng prosecution panel ng 15 days upang i-file yung kanilang counter affidavit. With all due respect, mahina, medyo pilit ho talaga. In fact, pag binasa ninyo yung complaint, aminado ang CIDG at ang PAOK-CC that there is no direct evidence of human trafficking against Mayor Alice Go. Investigasyon sa paglaganap ng mga iligal na pogo sa bansa ipinag-utos na sa Kamara. Yung mga criminal activities dyan, yung trafficking, sex trafficking, yung prostitution, yung iba pang mga gambling activities na talagang bawal, criminality dun sa mga pogo, yun talaga yung kailangang matanggal at hindi siya matatanggal kung hindi mo tatanggalin yung pogo. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo sinampahan ng plunder complaint sa Department of Justice ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Aligasyon ni Trillanes, lumang tugtugin na ayon kay Senator Bongo. Pagbebenta ng murang bigas na 29 pesos lamang per kilo sa ilang Kadiwa stores, sinimulan na ng Department of Agriculture. Basta galing sa atin, quality yung bibigay ng gobyerno dahil ayun naman natin ma-short change ang ating mga citizens. So even lahat ng programs ng department, gusto namin quality talaga ibibigay natin. At pagtuturo ng history ng Pilipinas, mas simpleng kurikulum at kapakanan ng mga guro, ilan lang sa bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay incoming Education Secretary Edgardo Angara. One thing I asked of him was to please teach our children Philippine history.